Isang batang lalaki ang umano'y na-hypnotize at iniligaw daw ng isang babae. Ang kanyang magulang nagpatulong sa mga pulis at sa social media para mahanap siya. Narito ang report ni Von Aquino. Miyerkules ng hapon noong August 21, umalis daw ng bahay ang 12 anyos na lalaki na itago natin sa pangalang Carlo matapos mapagalitan ng kanyang magulang. Labis ang pag-aalala ng kanyang mga magulang, lalo't diagnosed si Carlo na may ADHD. Siguro po nagpanik po siya. Hinabol pa po siya ng lola niya kasi lang po hindi na po siya naabutan. Na maghating gabi, nagdesisyon silang i-report sa San Juan Police Station ang pagkawala ng anak. Since na hindi pa naman 24 hours na nawawala yung bata, nag-advise ng mga investigador na magdala ng pictures, bumalik uli. Kasi para mai-distribute natin at may pakalat. Sabi po ng teacher niya, ma'am, sabi daw ng classmate niya, may nakita daw pong kasama na babae. Tapos po binigyan daw po siya ng turon. Nang mag-post at manawagan sa social media ang ina ng bata. May nag-text na po agad sa akin na sabi po, 5 PM daw po, nakita daw po nila sa Cubao Farmers Garden. Dali-dali po kami nagpunta po sa Cubao ng mga 2. Inabot daw sila ng alas 6 ng umaga ng Huwebes sa paghahanap pero bigo silang makita si Carlo. Saka lang nakita ang bata nang bumalik ang kanyang ama sa Cubao 8:30 ng umaga. Puro grasa na po yung mukha niya, yung katawan niya, yung paa niya, ma'am. Tapos gutom na gutom po siya. Wala raw maalala si Carlo sa nangyari maliban sa pagsakay niya sa jeep. Na-hypnotize po siya. Tapos sinakay po siya sa Antipolo, ma'am. Mukhang niligaw po niya yung bata at kinuha niya yung pera, ma'am. Okay lang po. Happy ka na nakauwi ka na ng bahay? Opo. Isa sa ilalim si Carlo sa counseling ng CSWD para tugunan ang trauma niya dahil sa nangyari. Bagamat nakauwi na si Carlo sa kanyang mga magulang, iimbestigahan pa rin daw ng San Juan City Police ang nangyari. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naungkat sa Senado ang posibilidad na nakaw din ang identity ni Sheila Guo. Dadalhin naman si Cassandra Leong sa Women's Correctional matapos ma-cite in contempt sa Kamara. May report si Salima Refran. Tila nairita mga kongresista kay Cassandra Leong na inaakusahang incorporator ng Lucky South 99 Pogo nang humarap ito sa pagdinig tungkol sa mga ilegal na Pogo. Tumanggi siyang sagutin ang mga tanong, kahit yung tanong kung saan siya nagkolehiyo. Ang sinasabi ko po is right to remain silent po. Hindi po self-incrimination. You are cited in contempt and you will be detained. Dahil dyan, na-cite in contempt si Ong at idedetene sa Women's Correctional. Pinakakasuhan na rin siya ng Department of Justice ng obstruction of justice para sa harboring, concealing at facilitating the escape of a criminal offender. Pinakakasuhan din si Sheila Guo ng paggamit ng false Philippine passport. Sa pagdinig ng Senado kahapon, inamin ni Sheila na sa China siya pinanganak. Ibinigay daw sa kanya ng kanyang kinikilalang ama ang Philippine passport. Nakuhanan din ng Chinese passport si Sheila nang mahuli sa Indonesia noong nakaraang linggo. Jiang Mier ang pangalan niya roon. Pinakita ni Senadora Risa Ontiveros kahapon ang NBI record na Sheila Guo rin ang pangalan, pero iba ang mukha sa litrato. Kaparehong birthday sa Sheila Guo nakaharap namin kahapon sa hearing, pero ibang tao ang nasa photo. So parang doon kay Alice Guo din, stolen identity na naman ba ito? Ang nakapagtataka pa raw, kapareho nito ang address sa Quezon City ang kapangalan ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Tapos, November 3, 2005 din nag-apply yung Alice Guo na yon ng NBI record. Kasabay nung isa pang Sheila Guo na ito. The day before that, or November 2, nag-file si Angelito Guo ng delayed registration of birth ninyong dalawa ni Alice Guo. Kilala nyo ba, Miss Sheila, itong dalawang Guo na to? Hindi po. Ayon pa kay Ontiveros, meron siyang impormasyon na nanuhulo umano ng malaking halaga ang mga Guo para makalabas ng bansa. Ang ulat ay 200 million pesos ang ibinayad, ginastos ng Guo family para lang patakasin sina Alice. Duda si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa sinabi ni Sheila na nagbangka sila ni na Alice hanggang makarating sa Malaysia. Sanay sa lifestyle na maganda yun eh. Hindi kaya. 3 araw sa fishing boat, saan siya matutulog dun?
Sinusubukan namin kunin ang panig ng mga guwo. Sarima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Walang pasok ang mga estudyante sa ilang lugar sa Cavite bukas, August 29 dahil sa masamang panahon dulot ng habagat. Kanselado ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Imus City, Dasmariñas City at San Noveleta. Ang anunsyo po ay mula sa Facebook post ng kani-kanilang lokal na pamahalaan. Hulikam ang pagsampa at mahigpit na pagkapit ng isang MMDA enforcer sa hood ng isang humaharurot na sasakyan sa Taguig. Narito ang report ni Nico Wahe. Parang pelikula ang tagpong ito sa bahagi ng Loton Avenue sa Taguig City kahapon. Nakasampa na kasi sa hood ng isang humaharurot na sasakyan ang MMDA enforcer na yan. Bago nito, hinarang pala ng enforcer ang sasakyan matapos umano itong makabangga. Pero sa halip na sumuko, nagpilit umalis ang sasakyan at doon na napasampa sa hood ang enforcer. Ayun siya guys, may sakay na MMDA. Ha? Eh no, yan yung nakabunggo sa amin. Sakay ng MMDA sa harapan. Huminto sa isang punto ang sasakyan, pero ilang sandali lang ay humarurot ulit ito. Ayon sa MMDA, nakatakas ang driver. Nai-report na ito ng sangkot na enforcer sa tanggapan ng MMDA kanina umaga. Nakuha naman daw ang plate number ng sasakyan. Patong-patong na kasong kriminal ang kaharapin ng tumakas na driver. Irerekomenda rin ng MMDA sa LTO na kansilahin ang kanyang driver's license. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naglabas ang Davao RTC ng supplemental and clarificatory order tungkol sa inisyo nilang temporary protection order na hiniling ng Kingdom of Jesus Christ. Nilinaw ng korte na hindi sinasalungat o kinakansela ng TPO ang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero dapat daw ay rason-dable ang pagsisilbi ng arrest warrant. May report si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Nagsimula raw ulit ang PNP sa paggamit ng ground-penetrating radar sa katedral sa loob ng kanilang compound kaninang umaga. Ayon sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC, equipment yan na kayang makadetect ng mga tunog pati tibok ng puso kahit sa ilalim ng lupa, na naging basehan para maniwala ang PNP na nasa isang underground bunker sa loob ng compound ang hinahanap nilang si Pastor Apollo Kibuloy. Dahil sa presensya ng mga pulis sa kanilang compound, kahit na may temporary protection order na mula sa korte, muling dumulog ang legal team ng KOJC sa Davao RTC. Hiniling nila na maglabas ng show cause order para pagpaliwanagin sina DILG Secretary Benhur Abalos, PNP Chief Romel Francisco Marbil at ilan pang opisyal kung bakit hindi sila dapat ipakontep ng korte. Siguro hindi kaagad yun mag-grant kasi nga pero at least may grounds na kami, and if we will be able to present evidences later on, baka mag-grant. Hindi ito TRO, nare-restrain kami. Wala sa order niya na titigil kami sa operation sa paghuli kay Kibuloy. Hindi po nakasaad doon na tayo po ay pinapaalis po sa loob po ng compound and much more para i-stop po yung ongoing implementation po ng warrant of arrest. So yan po yung interpretation po ng PNP. Kini-question din ni Abalos ang inilabas na TPO ng Davao City RTC dahil wala na sa Davao City ang kasong child abuse laban kay Kibuloy matapos ilipat sa Quezon City. Kanina, kasamang nakapasok sa loob ng KOJC compound ang GMA Regional TV at iba pang miyembro ng media sa ikalimang araw ng pagsisilbi ng arrest warrant. Pasok na tayo. Tumambad ang mga tolda kung saan naroon ang KOJC members. May ilang pulis na nagbabantay sa gilid ng katedral. Nadaanan din ng media ang Jose Maria College Building kung saan sinasabing may narinig na tila paghuhukay. Pero hinarang ng ilang KOJC members ang taga-media at pulis. Pinasinungalingan naman ng pulisya ang balitang binigyan lang ng PNP ng 2 oras ang KOJC para isuko si Kibuloy bago umano nila pasabugin ang katedral. Cyril Chavez ng GMA Regional TV, nagbabalita
Para sa GMA Integrated News. TV Director Jojo Nones pinalaya na ng Senado matapos i-contempt sa pagdinig kaugnay sa umano'y pang-aabuso kay Sandro Mulak. Nones humingi raw ng paumanhin kay Senador Jinggoy Estrada sa kanyang ikinilos at mga sinabi sa hearing. Apela ni dating Congressman Arnie Teves para baligtarin ang pag-aproba ng Court of Appeals ng Timor-Leste sa extradition request ng Pilipinas. Ibinasura, ikinatuwa ito ng DOJ. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tiyak daw na Yahoo! Ganun ba dapat? Oo. Ang mga bibisita sa Lake Cebu sa South Cotabato dahil sa thrill ng isa sa pinakamataas na zipline sa Southeast Asia. 7 talon din ang matatagpuan doon. G. tayo riyan sa report na ito. Mapapasigaw ka sa saya sa South Cotabato. Maligo sa 7 talon. At subukan ng tapang sa isa sa pinakamataas na zipline sa Southeast Asia. Kaya itong sina Allen at kanyang mga pinsan di na nagpatumpik-tumpik pa sa Seven Falls Zipline. Mula sa taas, tanawang bird's eye view ng 7 waterfalls ng Lake Cebu. After pataasin ng adrenaline, pwedeng magtampisaw sa malamig na tubig ng mga talon. Kung pagod na sa thrilling activities, may mga kainang pwedeng dayuhin. Malapit yan sa lawa kaya sariwang isda ang ihahain sa inyo. Chillax vibe pa ang nakaka-relax na lake view. Kapapasok lang po na balita, imbes na sa Women's Correctional, sa Kamara na lang daw i-detain si Cassandra Leong. Pinarangalan ng ilang programa at personalidad ng GMA Network sa 12th PMAP Makatao Awards for Media Excellence ng People Management Association of the Philippines. Itinanghal ang kapuso nating si Maki Pulido, Nax, bilang Best TV News Program Host para sa ating programang State of the Nation. Best Radio News Program Host, si Connie Season para sa One-on-One, Walang Personalan at Super Radio DZBB. Best TV Public Affairs Program ang Secret Slaves, Jessica Soho Report on Human Trafficking. May special citation in social media ang kapuso mo Jessica Soho sa kwentong Paglaya sa Kadena. Actually talagang exciting kasi first award as a news anchor. Para tayong bridge because we keep the people informed but information na tunay, hindi peke. And when the people are informed, they are empowered to make the correct decisions, and that is our contribution. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.